kasi mamaya upo na kayo eh. Diba? Sabi ko sa inyo nakaraan, palit tayo, ako nakaupo habang nag-preach, kayo nakatayo habang nakikinig. Pwede kaya yan, no? Diba, Pastor? Pag tayo nagwari, permi lang tayo nakatayo, no? Sila nakatungkol lang. Baliktad naman, tayo naman nagtungko habang magwari. Sila naman nakatimbag. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah, sa biyaya niya. Amen. Kami ay narito ang heart ko for almost 9 years na akong evangelist. Sa biyaya ng Panginoon, sa blessing niya, sa iba't ibang panig ng dito sa Pilipinas, no? Ay napuntahan ko, hindi dahil sa marunong ako, kundi marunong ang Diyos. Amen. Wala akong mapagiyaya ba? Wala akong mapagmamalaki sa Panginoon. Sa totoo, malita lang si Pastor kanina, 2 years kami magkasama sa Bible School. 2 years kasi 1 year, nagwardya ako. Pero hindi po ako nakagraduate ng Bible School. Hindi ako nakapag-graduate. Pero hindi yun hadlang. Yes. Kung ang puso mo magpapagod ay sa Panginoon. At alam ng Diyos ang puso ng bawat isa. Amen. Hadlangan ng panahon. But the faithfulness of God through the years ay mananatili. Amen. So salamat sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Okay lang po ba mag-promote? No? Okay. So, i-promote ko lang naman ang deaf ministry. So, salamat sa Panginoon dahil ang ating section 3, no, sinabi na po namin kay Pastor Tanyo. Pero gusto rin namin tumulong kung meron man, baka sakali, na gustong matuto na mag-aral sa sign language, no? Para tulungan o makarinig ang alam ng Word of God ang mga deaf. No? Narito po kami para pwede niyo po kami kontakin na para tulungan kayo. Amen? At yan ang prayer talaga namin. Di ba ang prayer sa deaf? No? Kapag kayo ang deaf, di ba hindi nakapagambal? Pero kapag napuspos ng Holy Ghost ang deaf, nagsasalita sila ng iba't ibang lugar. Amen? So kaya na-amaze kami ang si Mrs. po ay nagsasign language po siya. No? Sa GenCon at sa mga conference. Amen? Hindi kami. Dahil napakahirap sa ministry. Pero sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Praise God sa inyo pagpatagal na pag-hallelujah. Kung meron kayo mga Bible, amen? Bibles app or Bibles apps. Amen? Kung saan man yan mga kapatid ay basahin natin ang tema sa oras na ito. In the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Amen? Ito po ang pagkasulat in the King James Version. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. Verse 24, faithful is that calleth you, who also will do it. Amen? So nung nabasa ko ito at narinig ko na pati ito, almost 1 month na binigay sa akin. Sabi ko, Lord, how to be blameless? Sabi ko, ang bigat ng mensahe. Sabi ko, ako ba ang karapat-dapat na mag-share ng Word of God? Kasi kung titignan mga kapatid, mas dapat ang elder kung sa Word of God. True? Dahil sila ang makakapag-testify kung paano maging blameless sa harapan ng Diyos. But the Lord spoke unto me, mga kapatid, in the book of James. Amen. Hallelujah. Chapter 4, verse 6 up to 7. But he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, and giveth grace unto the humble. 7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen? Amen? Tayo manalangin at aking pinanyayahan ng ating general, Pastor Digna, na mag-pray sa Word of God. Sa mga maay nga langit doon, salamat sa mga pulong karon, amon nga nabasa, Lord,
nagaampo kami, Lord, nga tagaan mo kami sa receptive heart. Bukas nga hunahuna, kinugad, kaning mga pulong, among Ginoo maintindihan, among inyo Diyos mauyatan sa among kabuhi, kag magkapaliton sa among Ginoo. Ikaw magagamit si mga lagad karon sa Evangelist Michael Berba, o God, isang kapi siya sa mga pulong mahalin sa imo Ginoo. Gamita siya may sulok ginugad sa paggamit mo sa iya, na mapalambot mo ang mensahe para sa tagsa-tagsa sa among sinigahapon, mangin sa kauturan man, mangin sa mga pastors man, bisan pa sa mga kauturan, sa mga bisitas ni Adlaw, labukta sila sa imong mga pulong. Imong gahom mo Dios magatugob sa sining lugar sa gihapon, samtang ginabantala imong mga pulong, imong presensya padayon among mga tsagan. Salamat gid sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen. God, hallelujah, hallelujah, palakpakan natin ang dakilang Diyos ng buhay. Hallelujah, in the highest. Hallelujah. Ang title natin sa araw na ito, UPC Balaban, huwag kang padala. Amen? Sabihin natin, UPC Balaban, huwag kang padala. Sige. UPC? Amen. Praise God. So mamaya, pag sinabi kong UPC Balaban, ano sasabihin nyo? Huwag kang padaya. No? Hindi pagdaling yung huwag padaya. O yung padaya. Amen? So salamat sa Panginoon. Makaupo na tayo mga kapatid. Praise God. So sabi ko nga nung nakita ko at nabasa ang yung title, ang theme mga kapatid, I pray to God, hallelujah, kung anong mensahe ang nararapat. Dahil nung tinignan ko ang meaning ng blameless, mga kapatid, hindi ito madali. Amen. Mahirap maging blameless lalo na sa mundo ito. Mahirap mga kapatid na hindi ka makitaan na mali. Lalo na sa paningin ng maraming tao. Sabi nga, kahit siya ang nagawa mong tama, makitaan ka lang ng isang mali, yun na ang lagi nilang mahalan. That's why, Lord, napakahirap maging blameless. At tinignan ko, ano ba? Baka mamaya, makalusot pa ako sa blameless. Tinignan ko kay parang Wikipedia. No? Nasabi doon na ang blameless, perfect. Lalo pa akong napakamot. Lord, mas hindi ako dapat. Dahil pahayagan yung salita. Pero, ang kaaway ay bumubulong. No? Hindi ikaw ang karapat-dapat na mag-preach ng blameless. Hindi ikaw ang karapat-dapat dahil makasalanan ka. Amen? Siguro, sa bawat isa may bumubulong din. Hindi ka pwede maging blameless. No? Ang baba mo, no? Pag nangakig, grabe. No? Kapag sa church, sige buot ka. Pero pag pulik, hanggang mangakig, hindi ka pwede maging blameless. No? Hindi ka pwede maging blameless, sabi ng kaaway. Pero UPC Balaban, merong sinabi ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Tayo ay lumapit sa Kanya at maging perfecto sa harapan ng Panginoong Jesucristo. UPC Balaban! May kaparaanan ng Panginoon. Ang demonyo, tumutulong-tulong. Kaya sasabi, hindi ka pwedeng maging perfecto, hindi ka pwedeng maging blameless. Pero sinasabi ng Panginoon, may kaparaanan ako. Meron akong gagawin sa buhay mo. Hallelujah! Kaya yung mga bumupulong-pulong sa inyo, baka kaaway yan. Gitig na yung katabi nyo. Gitig na yung katabi nyo. No? Pag sinasabi niya Word of God, angel yan. Pero pag pinagkwentuhan ka lang sa istorya ng ibang tao habang nagwawalit, ay review mo na. No? Diba? No? David, dahil ayaw ng kaaway, mga batid, na tayo'y makaabot sa kaharian ng Diyos. Ayaw ng kaaway, mga batid, hallelujah, na mapunta tayo sa langit. At hindi tayo na mahirapan na kung saan sa langit, wala nang bigati, wala nang kalungkutan, wala nang karamdaman. Ano na lang ang gagawin? Puro pagpupunan
Puri na lang ang gagawin natin sa Panginoon. Yan ang ayaw sa kaaway. Dahil gusto ng kaaway, nahihirapan ang bawat isa. Amen? Kaya ang kaaway laging nandyan, nandahaya. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Ang kaaway ay naparito to kill, to steal, and to destroy. Amen? Hindi para bigyan tayo ng magaan ang magandang buhay. Siguro panandalian. Dahil yan ang kaaway. Panandalian kung magbigay ng kasaya. Amen? Nakita mga batid na kung saan ino-offer niya ang kaaway, grabe mandaya, no? Kahit hindi sa kanya, pero inyo, bago pa ang scammer na mag-text sa inyo, may scammer na nauna. No? Si Satan. Hindi naman sa kanya, sabi niya sa Panginoong Isus. Nakita mo yan? Nakita mo yan? No? Tanawin? Tanawin? No? Sabi, yan. Sumamba ka lang sa akin. Bibigay ko sa'yo lahat yan. Eh, hindi naman sa kanya yun. Scammer siya. Hindi naman sa kanya yun. Pero kapag wala tayong karunungan, siyempre sino man hindi gusto maging manggaranon? No. Maganda ang buhay kung manggaranon ta. Pero kung dahil yan sa hindi magandang paraan, hindi maganda. Mabuti na yung paunti-unti. Pero hindi ko sinasabi mga kapatid na mag-stay kayo sa meron kayo. Mag-decide tayo. Amen? Time will come. Mali mo mag-i-aircon ta. Sabi ng kaaway, hindi, mga tigado na tayo. Hindi. Wala ang pera nyo lang sa, ang kinagkikitaan nyo lang sa kampo. No. Pero sabi ng Panginoon, no, darating ang araw, lalaki ang church ng UPC Balaban, lalaki ang church ng UPC. Hallelujah, magkakaroon ng magandang lugar ito. Huwag ka nang padaya, UPC Balaban! Palakpakan natin ang dakilang Panginoon. Amen? Kaya kung mayroong pumapasok sa iyong kaisipan na hindi maganda, amen? Na hindi tama sa harapan ng Panginoon, resist it. Rebuke it in the name of Jesus Christ. Amen? Dahil walang iba makakatulong sa atin kundi ang dakilang Panginoong Heso Kristo lamang. Tunay na mahirap maging blameless o maging perfecto without God. Because He is only perfect. Amen? Yan ang ginapinsir natin, ang iniisip natin na ang hirap maging perfect. Kaya ang motto natin, sorry Lord, nagkamali ako, tao lang. Diba? Pag nagkasala ka, ang ambal mo, sorry Lord, kay tao lang. Amen? Kahit na kaya mong i-review, sa isip mo, may dahilan ka naman, tao ka lang. Gagawin pa rin natin. Amen? Amen? Pero anong sabi ng Panginoon? Wala kayong pwedeng dahilan sa akin. Ako'y naparito, naging tao din ng Panginoon. Ginawa ng Diyos, naging perfect kaya, hindi bilang Diyos, kundi bilang tao. Ibig sabihin, kaya natin because the Bible, mga kapatid ng Biblia, ay may mga tao na sinabihan na perfect. Amen? Si Noah, nakitang perfect in the sight of God. Si Job, he is an upright man. Amen? He is perfect. Perfecto siya, mga kapatid. Kaya napaka-imposible ba na may maging perfecto sa atin? No. Anong sikreto nila? Dahil mayroong Diyos. Mayroong Diyos. Kaya yung si Palawan! Huwag tayong padahya sa pulong ng kaaway. Kung ano man ang pinapasok niyang negatibo na hindi ka magbabago, na hindi ka aasenso, na hindi ka magtatagungkay, i-rebuke mo yan sa pangalan ng Panginoon at sabihin mo, demonyo, Satan, hallelujah, yan ang plano mo sa akin. Pero may dakilang plano ng Panginoon, Yesu Kristo sa akin. At ang plano ng Panginoon ay hindi masama. Ang plano ng Panginoon ay tunay at tapat sa aking buhay. Amen? Huwag kang padaya. Huwag kang pasira. Huwag kang bulag-bulagan sa katotohanan. Ang mali ay mali. At ang tama ay tama. Amen? Sa tulong ng Panginoon,
Amen? Eh, tao lang ako, ganito na ako na nakakilala. Amen? Pag pumasok sa church, no? Pagsimangot agad. Eh, sorry sila, ganito na ako nung nakakilala sa Panginoon. Naintindihan mo ba ang Word of God? Therefore, if any man be in Christ. Amen? Sabi na, unawaan ko naman. Kaya nga, ang sabi doon, be in Christ, He is new creature. All things are pasaway. Pasaway! Nasa church na, pasaway pa! Eh, ganito kasi ako eh. Sabi na ito magbabago sa akin. No? Hindi pasaway, kundi pass away! Kung ano man yung mga bagay, mga kapatid, na kinalimutan mo, yung mga ugali na inamulatan natin, hindi man yan maganda na lumapit tayo sa Panginoon, wag mo nang pakahawakan sa puso mo para maging blameless tayo sa harapan ng Panginoon. Alisin natin yung mga bagay na hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon. Yesu Cristo, magagawain natin yan kung magpapakatotoo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Yesu Cristo, sa tulong ng ating dakilang Panginoon. Kaya yung busy balaban, huwag kang papadaya. Narinig na natin ang mga mensahe na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Narinig na natin, hallelujah, na mayat-maya tumutunog ang ating cellphone dahil ang kanlaon, hallelujah, hallelujah, kung saan may mga baha, may mga lindol, mga kapatid. Ngayon ka pa ba bibitaw? Ngayon ka pa ba padaya? Amen? Huwag kang padaya. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayo padaya. Amen? Amen? Walang magpapadaya. Tandaan mo mukha ng katabi mo. Kung mawala yan, sunduin mo. Yes! Huwag mo sila kahayaan. Amen? Baka mamaya, di pa kayo magkakakilala. Magkakilala na kayo? No? Dapat magkakakilala kayo. Pag nakita mo, 2 linggo, 3 linggo, hindi na church ang iyong kaibigan, kasama sa church, huwag mo na hintayin utos ni pastor. Magkusa ka na, bakit? Mahal mo siya. Amen. Dahil ayaw mo na siya'y mapunta sa impyerno. Dahil kahit anong church natin, kung alam naman natin na isa sa mahal natin sa buhay ay patungkot naglalakad sa landas ng kamatayan, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang kanilang dugo ay sisingilin kung iyong papabayaan ang iyong kapatid na lumakad patungo sa kapahamakan. Pero kung sila'y sawayin mo at nagpatuloy, hallelujah, hindi nasisingilin ng Diyos. Huwag kang magsawa na ihabahagi ang salita ng Panginoong Yesu Cristo. Dahil sa kada araw mo na magbabahagi ng salita ng Diyos, hindi lang at tinuturuan mo ang natututo, kundi ikaw mismo sa sarili mo na nagbabasa ng salita ng Diyos. Lord, ito pala ang dapat kong gawin. Ito pala ang dapat kong sabihin. Ito pala ang dapat kong isabuhay sa akin. Amen? Dahil before mo i-share ang Word of God, ikaw mismo na nagbabasa. Amen? Nararanasan mo ito. Ite-testify mo talaga dahil powerful ang salita ng ating dakilang Panginoon. This week, mga kapatid, hallelujah. Sabi ko nga, blameless. Pero ang kaaway ay sadyang gustong manira. Ito pong linggo, no? Ambot lang sa kanila. Kaya mayroong nangyari sa amin mga kapatid na kung saan may naninira sa amin. Hindi naman ako tagalit. Amen? Buti kami nakipag-usap. Pero mayroong ugong-ugong mga kapatid doon sa isang lugar. Amen? About sa amin. Na hindi maganda. Pero Lord, sakto pa. Malapit na ang linggo. No? Parang gustong sirain yung spirito. Sabi ko, kung gusto nilang sirain, makita nila pagkawaray ko. Kasi ang family, ang parents ko po, waray sa Biliran Lake. Amen? Pero, sabi ng Panginoon, ang laban ay hindi mo laban. Kung merong naninira sa iyo, huwag mong labanan pisikal, kundi labanan mo spiritual. Dahil sila ginagamit lang ng kaaway. Ang tunay na kalaban, hallelujah, ay yung hindi nakikita. Kaya dalhin mo doon sa paanan na dakilang Panginoon para hindi masira ang araw mo. Yes. Amen. Hindi lang naman siguro kami may nagkukutsyon-kutsyon.
Kutso ba? Si Kutso Erne. Narinig ko pa si Sunday. Amen? Nakunsa? No, lahat tayo. Kaya minsan, nagsasabi sa atin, nasasabi natin, Lord, nung naglingkod ako, ba't parang ang bigat na ng buhay? Nung nasasanlibutan naman ako, wala naman. Masaya naman ako. Adlaw-adlaw kami, palahubog. No? Nagmaoy pa. Kay, di man sila sa ano, kay ako ang siga dito. Wala naman. Araw-araw, no, pastor. Pero nung naglingkod sa Panginoon, maglalakad ka lang sa labas. Bakit? Kasi nung una, tropa mo pa si Satanas. Kaya hindi ka niya sinisiraan. Tropa mo pa si Satanas. Amen? Tambay pa kayo sa impyerno. Amen? Doon pa kayo nakaupo malapit sa impyerno. Amen? Kaya, okay lang yun. Walang problema. Pero nung naglingkod ka sa Panginoon, nakita mo na ang tama, ngakit na sa'yo si Satan. Kaya mga tropa niya, na hindi nakakakilala, hinabulungan. Uy, alam mo, magugulat ka na lang. Kahit wala kang ginagawa, masama ka sa kanila. Pero, kung papatulan mo, no? Tapos dumating ang Lord, talo ka. Amen? Amen? Sila lang kasi hindi naglilingkod sa Panginoon eh. Sorry mga kapatid, but example na. Kung ma-impyerno, impyerno sila ikaw. Nakita mo na yung paano patungo mo sa langit. Pagpapa-impyerno ka pa ba? Okay na. Amen? Kaya kung merong naninira sa buhay niyo, kung merong nagsasabi na wala nang patutunguhan ng buhay niyo, kung merong nagsasabi hanggang dyan na lang ang pamumuhay mo, huwag kang makinig sa kaaway. I-resist mo ang kaaway at lumapit ka sa banal na dakilang Panginoon Yesu Cristo. At ang Diyos ang tutulong sa atin. God never leave us nor forsake us. If God is with us, who shall be against us? Amen? Huwag kung sino-sino ang sinasamahan natin. Kundi ang may takot sa Panginoong Yesu Cristo. Hindi tayo magtatagumpay dito, sabi nga ng mga mayayaman. Kung gusto mong yumaman, kailangan samahan mo yung may mindset na pagiging mayaman. Kaysa gusto mong yumaman, tapos ang sasamahan mo yung mga tambay. Siguro, inaano na rin naman, ang tambay daw, malaking tulong ng tambay. No? Ang tambay, malaking tulong sa lipunan daw. Kapag may naliligaw, pwede kang mamangkot. No? Kapag may nangyaring hindi maganda, takbo agad. Meron agad tatakbo. Kaya sabi nila, sahuran daw lahat ng tambay. Amen? Pero kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, hindi ka sasama doon sa magulong buhay. Sasama ka doon sa maayos ang pamumuhay. Amen? Kung gusto natin makapasok sa langit, sumama tayong may alam, direksyon, patungo sa kalangitan. Huwag ka na magdalawang isip. Kung iisipin mo pa ngayon na tumalikod, amen. Magdalawang isip ka. Amen. Ang ganda na ng buhay mo. Amen, yes. Amen. Ang saya na ng buhay natin sa piling ng ating dakilang Panginoon. Pagpapalit pa ba natin? Yes! Kaya nila mag-provide ng mga mahalagang bagay. Pero hindi nila kayang mag-provide ng buhay na walang hanggan na sa piling lamang ng ating dakilang Panginoon. To be blameless, it is impossible to us. But for God, nothing shall impossible. Kaya huwag kang mawala sa presensya ng dakilang Panginoon. Huwag kang mawala sa presensya ng dakilang. Amen? Kung gusto natin matutunan, amen? Wala yung bata ni Pastor na ang keyboardist, favorite ko yun eh. Siya rin yung tinawag ko na karaan. No? Ay, ito. Nakapag na rin. Dito siya. Nakakababin na naman sa Pastor. Amen? Meron akong nagpapawag ko sa'yo, ha? Wakan mo ba? Sasat ka rin. Ng tubig. Amen? Ubusin mo daw yan. Ubusin mo to, ha? Isang straight lang. Yan. Tingin ka sa instruction ko. Pag nagkamali
Napasag yan. Sino may-ari nito? Ang tito mo? Siya pa magpapayan niya. Ang gagawin mo lang, lalakad ka doon, tapos makalit ka. Ang goal mo, walang walang tutulong dyan, kahit na kaunti. Mag-focus ka lang dyan. Okay? Sige natin. Ano? Sige lang, hanggang dulo. Sige lang. Yan. Balik na. Paupos na yan. Bahala ka. Magkita lang. Amen. Magkita lang. Yun. Thank you, Lord. Amen. May tanong ako sa'yo. Kaya mong hindi matapos? No? Hindi? Bakit hindi ka nakafocus? Hindi ka nakafocus. Pero kung nakafocus ka, narinig mo ba yung mga boses nila? Narinig mo? No? Kasi hindi ka nakafocus. Pero, kahit pa paano, nagawa mo, bakit may goal ka? Ano goal mo? Huwag matapos. Kahit may mga hala. Diba? Siguro kung nataranta ka, hindi ka nakafocus ka pa rin eh. Kahit may nagsasabi ng hala. Kasi kung hindi ka magpo-focus, tapon ko sa iyo. Pero ginawa mo pa rin kahit mahirap. No? Hanggang makabalik ka dito. Ganun po ang pananampalataya. Kung gusto natin maging blameless sa harapan ng Panginoon Yesu Cristo, huwag kang makinig sa mga hala. Amen? Diba niya, unti-unti, dahil nauunawaan niya ng Panginoon, kahit may mga bagay kang hindi nagagawa, ituloy mo pa rin. Huwag kang tumingin sa mga bagay na hindi mo nagawa. Dahil ang Panginoon, hallelujah, titignan ang puso ng bawat isa, mga kapatid. Kung ikaw ay tama, tayo'y mapapatuloy sa harapan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung tayo ay titigin lamang sa Kanya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. We need to walk by faith and not by sight. Sa Diyos lamang tayo, kaya yung pisipa lamang. Huwag kang pataya sa gawa ng kaawat. Ano man ang sabihin, hala ng kaawat. Magpatuloy ka pa rin. Dahil ang kaawat, gusto ka niya makasama doon sa dagat-dagat ng apoy. Pero mauunawaan ka ng Panginoon dahil nakita ng Diyos ang paghihirap mo. Nakita ng Diyos ang pagpapalan mo. Yes, may mahirap mag-pray na isang oras, pero ituloy mo na. Sinasabi ng kaawat, mag-Facebook ka na lang. Mag-TikTok ka na lang. Pero wala yan dito. Wala yan dito. Sampo lang yun. Wala yan dito, tama? Sabi ng kaaway, makipag-chismisan ka na lang. Huwag ka na mag-pray. Nagpatawag si Pastor John. Meron tayong prayer meeting. Sasabihin ng kaaway, pagod ka. Huwag ka na pumunta. Hindi mo alam, may blessing pala sa iyong nag-iisay. Unti-unti, lumapit tayo sa dakilang Panginoon to be blameless sa harapan ng Panginoon. Hallelujah! Ay imposible. That's why we need God every day sa ating buhay. We need the presence of God. Kailangan natin manalangin pag-gising natin hanggang sa pagtulog natin. Kailangan natin mabasa ng salita ng ating Panginoon araw-araw para masundan ang mga utos ng dakilang Panginoon Yesu Cristo. Kailangan natin na tayo ay maging totoo sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin na maging banal sa harapan ng Panginoon. Yes, may hirap. Sabi ng kaaway, pero yung pisipa lamang. Huwag kang pataya. May Diyos na handang tumulong sa iyo. May Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng bawat isa. Nandiyan lamang ang Panginoon. Mahirap man ang lakarin. Mahirap man ang laban. Pero may Diyos na nepet na sumuko sa atin. Minsan may mga panahon na tayo gusto na natin malugmok. Gusto na natin bumaba. May mga panahon na hindi mo na kaya. Surrender ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, anak,
nariyan ako. That's why, sasabihin mo sa kaawan, when I go down, devil, Satan, bumagsak man ako. Hallelujah, I shall rise again. Dahil may Diyos na handang tumulong sa akin. Dahil sapat ang pangako ng Panginoon, hindi lang isang araw ang katapatan ng Diyos, hindi lang 2 araw ang katapatan ng Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ay hindi magbabago. Huwag kang matakot! Yung isipalaban! Hallelujah! Mahirap man. Amen! Hindi man tayo kagaya ng malalaking church. Yes. But still, ang pagpapala ng Diyos ay umaapaw pa rin. Dahil mahal tayo ng Panginoon, kung paano pinagpapala ang malalaking church, ganun din pagpapalain ng Diyos ang mga maliliit na church. Dahil di ba ang Diyos na pinaglilingkuran nila, sa pinaglilingkuran natin, ang kailangan lamang maging tapat tayo sa harapan ng Panginoong Heso Kristo. Magpakatotoo tayo, we need to worship God in His Spirit and His truth. To be blameless, hindi yan madali. Without God. That's why every day, when you wake up in the morning, worship God in the highest. Lord, bagong umaga na naman, ang kaaway, ang demonyo iikot na naman para sirain ako. But I know, Lord, protect me, protect my heart, protect my mind, hallelujah, na hindi patulad kung meron bang hindi maganda sa pangalan mo, Panginoon. Ikaw na ang bahat. Amen? That's why the Bible tells us, amen? We need to meditate the Word of God day and night. Not only Sunday. Sabi ko sa katabi mo, hindi lang pala Sunday. Kala ko Sunday lang. Nagbabasa naman ako ng Bible, Pastor. Kailan? Nung sabi mo, please open the Bible. Huh? Kapagbasa naman pala, yun lang. Ang problema, hindi pa tinapos. In the very God of peace. Nakikinig ka na. Kaya believe din ako sa mga nakikinig. High-tech na talaga, Pastor, ang tao ngayon. High intelligent na talaga. Dati, di ba, yung mga elder natin, na pastor, pag nag-preach, nag-Sunday school, grabe, nakita ko yung mga notes nila, nandun yung mga verse, kahit yung mga Bible, eh. Sabi ko, may mga sinusulat din yung mga verse, tapos highlight pa. Ngayon, grabe, high-tech, high-mind na talaga mga tao. Sunday school, walang take no. Stop, dito lang yan. Preaching! Tapos, Bible sa cellphone. Hindi naman masama yun. Pero siguraduhin mo, Bible lang talaga yan. Mga pagbukas, please open our Bible in the book of John. Ikaw dyan sa Facebook naman. In the book of Luke. Oh, Luke mo to. May bago siya upload. To be blameless, hindi dapat natin ginagawang biro. Yes! Ang Diyos, maunawain. Alam niya. Amen. Sa tutusin mga kapatid, masaya maglingkod sa Diyos. Amen. Hindi talaga ito boring. Basta isa puso mo paglilingkod sa Panginoon Yesus Cristo. Amen. Ang pagiging blameless, hindi tayo ang magsasabi niyan. Kundi dapat tayo ang gumagawa niyan. Isang araw, sasabihin sa atin na dakilang Panginoon, hallelujah, ikaw, aking anak, thy good and faithful servant. Diyos na mismo ang magsasabi, ikaw, pumasok ka sa aking kapahinga. Bakit? Blameless ka! Dahil kung iisipin mo na kailangan araw-araw di ka magkasala, napaka-imposible! Pero may Diyos tayo. Pag mo yun kakalimutan, may Diyos na handang tumulong, may Diyos na handang tumamat, may Diyos na handang magpatawad. Ano bang kasalanan mo ngayon sa mga bisita? Hindi mo nagkataon na ikay naparito. Amen? Pwede ka mag-deny. Kaya sabi ko nga, ang Sunday ang pinaka-busy na araw sa lahat ng araw. Naniniwala ba kayo Sunday? Hindi o, Lunes kayo, Martes, yung mga obra. Hindi po. Sunday.
Try mo i-invite yung kaibigan mong yung tambay. Pagdating ng Sunday, may ginagawa. Diba? Yung kakilala mo, na lagi na lang nasa labas, naghahanap ng kausap, invite mo ng Sunday. Maghuhugas, maglalaba, may gagawin. Kaya busy talaga ang Sunday. Amen. Pero yung mga bisita na narito. Amen. Sa amin siguro, bisita kayo. Pero sa harapan ng Diyos, you are not visitor. Ikaw ang prinsesa at prinsipe ng dakilang Panginoong Hesus Cristo. Matagal ka nang hinahanap ng Diyos. Hindi nagkataon. Kung bakit ka naririto? Dahil pwede ka mag-deny. Pero bakit ka naririto? Dahil naramdaman mo na may kulang sa buhay. Amen? Kaya mga bisita, hindi po boring ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Before ako magtapos, amen? Sabi ng mga pastor, malapit na ako matapos. Amen? Alam niyo na, pag sinabing malapit na ako matapos, intro pa lang yan. Amen? Noong time na naglingkod, bago ako maglingkod sa Panginoon, namatay ang aking nanay 2005. Sa edad na 45. Amen? At ako'y napariwara. At hinanap ko ang kasayahan na sa iyong people sa sanlibutan. Kung ano-ano yung aking pinasok, pumasok ako sa isang grupo. Amen? Na kung saan ay nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Hallelujah. And sabi ko, ang saya naman sa buhay nito. Pero nung naglaon, pahirap na ng pahirap. Amen? Sino nagsusugal dito? Dati. Siyempre wala kayo. Hotel ka, tayo na kayo, nakaway. Alam ulit. Dati. Di ba? Unang sali mo, unang entro mo sa sugal, sa gambling, panalo ka. Panalo. Sunod na araw, panalo. Pero inyo, may 5 piso ako, natalo na 5,000. Hindi na-enjoy ako. Pero pagtapos, amen, naubos ang 5,000, gusto mong habulin, hindi mo iniisip 5 piso lang naman talaga ang tinalo mo. Diba? Iniisip mo kasi, ay, natalo ko ng 5,000. Hanggang matalo ko ng matalo. Ganun ang kaaway. Sa una, pinapanalo ka niyan. Bigay ko sa'yo lahat, bigay ko sa'yo lahat. Hindi mo alam, iskang palayo. Hindi palayo yung totoo. Sige, itaas ko ang sweldo mo, magsimba ka lang ng linggo. Magsimba ka ng linggo hanggang nawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nung wala ka na sa paglilingkod sa Panginoon, tinanggal ka na. Ganyan ang kaaway kasi. No? Hindi pa ako galit papaliwanag na. Pero ganyan ang kaaway. Unti-unti tayong dadayain para hindi maabot ang kagustuhan ng Panginoong Hesus Cristo. Pero huwag mong hayaan na dayain ka ng kaaway. Yung visible laban! Kaya na panalangin mo na lagi ang presensya ng Panginoon ay babaan ka. Ikaw ay magsalita ng iba't ibang wika. Kung hindi ka papagpisado sa tubig sa pangalan ni Yesu Cristo, ngayon pa lang magdesisyon ka na. Lord, kailangan kita sa buhay ko. Kailangan kita sa aking puso. Kailangan sa ng pamilya ko. Kailangan sa ng mga kakilala ko. Lord, tulungan mo ako. Ngayon pa lang mag-decide ka na. Gusto kong magpapautismo at kung matagal ka na hindi pa nakatanggap ng Holy Ghost hanggang ngayon, 10 years, hallelujah, desire it, Lord, gusto ko na makapasok sa iyong kaharian. Ayaw ko na abutan, yes, nagsisimba ko, pero ayaw ko maabutan na sa pagbabalik mo, wala pa rin akong Holy Ghost dahil alam ko na hindi ako makakapasok sa iyong kaharian. Bakit totoo na tayo sa Panginoong Hesus Cristo? Ang Diyos ang tutulong sa atin. Huwag kang matakot, hindi natin ito laban. Huwag kang matakot, hindi mo ito laban. Kundi laban ito ng Panginoong Hesus Cristo. Magpakatibay tayo. Magpakatatag tayo. At ang pagpapala ng Panginoon, faithful through the years. Hallelujah. At napapalain ka ng Panginoon Yesu Cristo, not only financial, not only material, kundi lalo na sa spiritual. Ngayon, magpakatotoo ka. Yung matigas na ulo na yung kapatid, nagugulat ka. Bigyan na. 8 years akong pinanalangin ng ating Amen. 8 years
nanalangin. Nung time na gusto niya nang sumuko, wala nang makaawat sa akin. Alam ni Sister Gay, kunento sa kanya kung gaano ko kapait, kabuhat ng anak. No? Hindi ako makakain sa bahay. Kahit totoo, hindi na nila ako tinitirahan. Paglasing ako, nagwawala ako. Kaya buot ako. Kapag dahil hindi ako mahilig sa alak, alam mo kinuha kong course? Bartender. 2011. Ako pa taga-timpla nila ng iba't ibang alak. Wala nang makaawat. 3 beses ako niligtas ng Panginoon. Una, nung nagkaroon ng raid sa amin, inalis ako ng Diyos sa lugar namin. Yung aking grupo na sinasamahan, nakulong sila. Ako, nasalayan. Second, naniligtas ako ng Panginoon. Dahil ako lulong sa drugs at nakainom ng alak. Akala ko, grabe na ako talis. Superman. Pinabol ko yung 3 kabataan. Hindi ko napansin, teritoryo na pala nila yun. Hanggang binugbog ako ng binusto. Ang tao talaga, sabi nga ni Sir, pag sa panahon na may karamdaman ka, grabe ka mga muyo. Taog na ako. Lasing ako, nakadrugs ako. Pero sabi ko, Lord, walang sasaksak. Pero bukod talaga ang Diyos. Siguro kung hindi pa ba ang Diyos, may wala ka, ibang Lord yung sinamahan mo. Ibang Lord. Ibang Lord sinamahan mo, sa akin na yung tatawag. Walang sasaksak. Pero sige, dahil may nagpre-pray sa'yo. Wow. Na pamilya mo na. Walang sumaksak, may kumano lang ng bakit. Kaya meron dito, grabe yung dito. Third, hindi na nakontento ang Diyos. Siya na ang kumausap sa atin. Ganyan tayo kapag may kailangan, pray. Pag okay na, alis na sa Panginoon. Kapag, di ba? Kapag may kailangan ulit, pray. No? Lalo na kapag may mga sakit-sakit na, Lord, 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 pakalingin mo itong ano ko. Lord, pakalingin mo itong ubo ko. Pero pag pinagaling na, okay na, talaga, pwede na tayo sa tao ulit, ilang tao ulit. Hanggang dumating ang araw, mga kapatid. Habang ako nasa inuman, nagulat ako na punta ako sa isang hospital. 2013 January. Amen. Napunta ako sa isang hospital. Hindi naman kami ng time. Tandang-tanda ko pa. Sabi ko, kwento kayo parang takot lang. Nag-iinuman kami. At napunta ako sa hospital. Sabi ko, nasa nakainuman mo? Nakanaginip na. Inom-kainuman pa rin ang hinahanap. No? Sabi ko, nasa nakainuman ko? Hanggang tinawag sa hospital. Sabi niya, Michael Garga, ikaw na ang susunod sa x-ray. Ikaw na ang x-ray. Sabi ko, sige na nga. Pasok. Ina-x-ray ako. Hanggang may lumabas na isang doktor. Grabe yung liwanag niya. Hindi ko siya matignan. Sa tuwing kinikwento ko ito na i-imagine ko yung aking nakita sa panaginip. Sa paalang ako nakatingin. At dala-dala niya ang gusto. Nung inakbayan niya ako, itong doktor na ito, siyempre nakaputi ng doktor. Pero ito'y nagliliwanag. Grabe yung liwanag niya. Hindi ko talaga siya matignan. Nung inakbayan niya ako, nangilabog yung aking buhok. Amen. At sabi niya, anak, tignan mo yung result. Sabi niya, uod na lang ang pipirma. Patay ka na. No? Ngayon, mamili ka. Ito yung sinabi niya sa akin. Mamili ka, anak. Ang tawag niya sa akin, anak. That time. Mamili ka, anak. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan mo, mamamatay ka na. Pero kung titigil ka, papahabahin ko ang buhay. Sino ba ang gustong mamatay? That time, Sunday, lasing na lasing ako, may hangover pa ako, matid ako, harvest time, that time, ang title. At habang nakaupo ako, doon sa likuran ng mga back-up, sa Cuneta Astrodome, ang Diyos bumubulong sa akin, anak, ang kasayahan, ito ang tunay na kasayahan. Yung sa labas sa liputan, panandalian lamang niya. Pero ang tunay na kasayahan, narito sa akin. At yun naglaon, mga kapatid. Naglingkod ako sa Panginoon, bagamat mahirap, pati sila mga amin nagsasabi, hindi ka magtatagal sa paglilingkod na yan. Babalik at babalik ka rin sa mga nakasanayan mo. Pero tinahawakan ko ang pangako ng
panahon ng tukhan, bumisita ako sa kapatid ko. Sa aking pagbisita, tinawag ang lahat ng lalaki. Nagdatingan ng mga pulis. Lahat ng lalaki lumabas. Taga dito ka man o hindi ka taga labas. From 20 ka tao, 2 na lang kami ang natira. Hanggang pinaupo ako ng kanilang hepe. Ang 2 armalite nakapatong sa balikat. Sabi, anong pangalan? Michael Berdo. Wala pa akong tatayang dalang ID na ingot ko sa mga. Pinakuha ko sa kapatid. Meron silang hinahanap na tao, Michael Berdo. Kaso ang gitna, G. Ako, C. Pero sabi ko, konti na lang. Tapos na. Bakit mo na lang yun? Konti na lang yun. Pero sabi ko, Lord, naglingkod na ako sa iyo. Kung mamatay man ako, okay lang sa akin. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, bahala. At that time, nag-apply na ako ng evangelist. Sabi ko, Lord, kung mamatay ako, papangin pangalan ko. Evangelist na matay sa mukha. Pero sabi ng Panginoon, pinakita ko lang sa iyo yung bagay na pwede mong gawin. Mabuti ang Diyos, kaya ka narito dahil alam niya na nasa unahan natin may kapakapakan na hihintay. Hindi ko ito titignan ng testimony para tumaas ang tingin niyo sa akin na huwag niyo akong tignan ng ganyan. Kung titignan niyo kung gaano kabuti ang Panginoon, siguro hindi na ako nakakalas sa iyo. Tinawag ka na muna ng Diyos mula sa kadiliman hanggang doon sa kaliwanagan dahil alam ng Diyos mapapahamak ka. Yes, mahirap ating blameless, pero tapat ang pangako ng Panginoon. Ikaw na lang mismo ang magtupad sa narinin mo kung magpapatuloy ka. At ang sinabi ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas. Hindi patagalan, kundi ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya tayo'y tatayo sa oras na ito. UPC Malaban! Kung kaya mong papadaya sa gawa ng kaaway, kaya sa oras na ito, hihingiin natin ang presensya ng Panginoon. Inaanyayahan ko mga kapatiran sa UPC Malaban.